Sabi nga nila, one man's trash is another man's treasure. Pero sino bang mag-aakala dito sa Pinas na ang mga damit na mukha ng basahan may bebenta pa pala sa malaking halaga? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Maraming tao ang nahuhumaling sa mga damit dahil sa fashion. Pero may mga taong handa gumastos ng libo-libo para sa mga damit na para sa iba ay tila basahan na. Palaki ng palaki ang vintage clothing community dito sa Pinas. Ito yung mga kolektor ng mga damit at shirts mula 2000s at 90s o higit 20 taon na mula nung unang ginawa. At ang presyo ng mga damit na ito, libo-libong piso lang naman ang inaabot. Tulad na lamang nitong butas-butas na ito na tinatawag nilang trash condition. Nakadepende kasi ang presyuhan ng mga ito sa kung gaano kahirap hanapin ang isang item. Mabilis mo siyang makita. Ang challenge lang doon kung ano ba yung mga items na high tier, high value, or walang value. Kasi hindi naman kasi lahat ng vintage is may value. Ang isang high tier na trash condition, pwede pang pumalo ng 15,000 pataas ang presyo. Dahil trash condition siya, so ang selling price na lang is 15,000 kahit trash. Kasi nga, can sell siya up to 30, 50. Kasi may mas mataas pa talaga. Ang mga vintage items na ito nanggagaling sa thrift shop, iba pang collector, at ang pinakakaiba, yung tinatawag nilang manong hits o yung pagbili on the spot ng suot na t-shirt ng iyong nakasalubong. Sana cash or palit. Siyempre palit damit. Siyempre kasi kukunin mo yung damit niya, hindi mo pwedeng iwanan mo siya nakaubad. Pero sa kanilang pamamaraan ng pag-reuse ng mga lumang damit, nakakatulong pa sila sa pag-promote ng sustainability dahil yung mga damit na kadalasang itinatapon na lang sa mga basurahan, napapakinabangan pa. O diba? Nakamit na ang fashion na inaasam, nakatulong pa sa kalikasan. Para sa man o hindi ang pagbili o pagkolekta ng mga vintage shirts, ang mahalaga ay igalang natin ang hilig ng iba sa ganitong bagay. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang bentahan ng vintage shirt kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Alam mo Ivan, sa US and sa Europe, no, malaking, it's a big thing, itong vintage clothing na tinatawag. Hindi lamang t-shirt, jacket, pantalon, no, maging mga sapatos, hindi ba? Tama, Pops. Pero itong in-interview mo, paano nila nasimulan ito? Matagal na ba ito nangyayari sa atin? So, Pops J, ito si Sir Nico. Una talaga siya nagsimula sa vintage clothing dahil sa pag-thrift niya ng mga streetwear clothing. Doon nagsimula talaga, no? Then, ano yung nagko-kolekta lamang siya? Nagko-kolekta lang naman siya noong una. Tapos, nung may mga na-meet na siya ng collectors talaga ng vintage, parang mas na-impluwensyahan siya na pasukin nga itong type of business na mag-resell ng mga or mag-resell at maghanap ng mga ganito mga vintage clothing. Ayan, so online binebenta nila, no? Pinagmamalaki nila yung mga rare na shirt nila. Tama, Pops. Ivan, paano nasasabi na rare talaga yung t-shirt na kanilang binebenta? May mga pruweba ito. May resibo ba? May resibo. Mahal talaga ito. Paano nila nalalaman at pinapakita? Pops, unang-una, chinecheck muna nila yung stitching ng damit, no? Okay. Yung kanila Old school. Old school, yung stitching. Parang one-line stitch lang daw. Then, siyempre, yung graphic, kung sino yung band or kung ano yung nakalagay. Kung band shirt, kung talaga bang sikat yung banda, ganon. Tama, Pops J. Then chinecheck din nila kung talagang from the 90s ba to. No? Tapos chinecheck din nila yung tags. Malalaman mo kasi kung luma dun sa etiketa, no? Nakikita yan sa Tama, Pops J. gilid. Yun yung isa sa tinitignan talaga nila. No? Kaya medyo meticuloso yung kanilang paggagawa or paghahanap talaga ng mga band shirts. Yung tinatawag na manong hits, no? Madalas ko nakita yan sa mga post. Binibili nila on the spot. Pag nakita na lang, uy, rare yan Bibili na, tatawaran na. Tama, Pops J. May ganun bang diskarte? May ganun diskarte, Pops J, lalo na daw usually kasi yung mga manong, yun nga, yung tinatawag nilang manong, hindi talaga alam. Hindi nila alam yung hindi nila alam yung suot nila. Ayun nga, hindi nila alam, Pops J, yung value ng kanilang suot. So usually, check muna nila kung legit ba to or magandang item ba ito sa kanila. Yun nga, o-offeran kung magkano yung pwede nilang bilhin yung shirt nila. Tapos yun nga, pag nabili nila, palitan ng shirt, syempre, kasi alam ko namang iwan na lang na si Manong na nakahubad, sir. Siyempre, itong mga trained yung mga mata na alam na nila sa isang tingin pa lang, luma ito at medyo mamahalin. Tatawaran na kagad. On the spot,
Manong, bayaran ko na lang ng 50 pesos yan. Okay, pero bakit daw libo-libo umaabot yung halaga? Nakita ko, ang laki ng butas ng pinakita mo eh. Gutay-gutay na ito at malamang hindi kaaya-aya ang amoy. Ha? Paano yun na-justify ng bibili? Biling ko yan, 100,000, no? So, Pops J, ang target audience talaga nila is mga collector. Okay. No? So, unang-una... Nasanay din. Nasanay din, no? So, usually, itong kanina yung pinakita natin, itong trash tea na to, na The Cure, is from a band from the 80s and 90s. Oh, The Cure. No? Ito usually yung good condition daw nito, nasa 50K, pumapalo ng 50K. Oo. Ito medyo trash condition Butas-butas na. Butas-butas na. So, nag-depreciate yung Magkano value. na? So, ang selling price dito is 15,000. Aba, napakamahal pa rin. Mahal pa rin, 15,000 na t-shirt. pero yun Oo. nga, ito yung part ng kanilang culture na they appreciate Oo. yung itong band na napakahirap hanapin na since the 90s or 80s pa Oo. nilabas. Ako, mahilig din ako sa vintage. Gaya ng suot ko ngayon, vintage yan, pero hindi ganyan kamahal. Okay, maraming salamat, Mobile Journal. Ivan Tarinque.